Topic na naman. Oh no, oh no, oh no. Yeah. Topic na naman ng napaka-kagalang-galang daw, kahuli-huli daw, katinu-tinu daw na si Joel Villanueva. Nangunguna sa topic ngayon, issue ng corruption. Pero bago yan, please subscribe, like, comment, and share. Oops, huwag niyong kalimutan, hit the notification bell. Ito na, umpisahan na natin ang issue kay Joel Villanueva. Alam niyo mga kaibigan, dati, tingin ko talaga sa kanya, maayos na tao. Pastor di ba? Sila, yung tatay niya nagtayo ng JIL, Jesus is Lord. Tapos kumaksalita, malumanay. Ganun din ang ama. So talagang dating napakabait. Kala ko hindi. Tapos nung napasok siya, nilagay siya sa TESDA na pumalit kay Bobby Sihuko. Natuwa ako. Nilinis niya, binago niya yung maanumalya at na matinding nakawan. Ikaw na yung mga katarap-tarap ginagawa ng mga eskwelahan dyan. Yung mga accredited schools. Sa TESDA nun. Anyway, nilinis siya naman yun. Siya yung binago niya na hindi na pwede nun basta-basta na lang magbibigay ng mga certification. Basta inayos niya. So mas naging, kumbaga sa nabawasan yung pandaraya ng mga eskwelahan. So, akala ko talaga maayos. Biglang lumabas, di ba? Yung pala, meron siyang big tough scandal. Nakalungkot. Di ba? Siguro ko nagsampa sa kanya ng kaso noon ay mga hindi matitinong mga tao. Di ba? At naghusga sa kanya. Eh baka, sipin ko pa na, parang tinitira lang para sirain yung administrasyon ng Pinoy, yung mga tao ni Pinoy. Di ba? Parang gano'n. Kaso, malinis, matitino itong mga taong nag-imbestiga sa kanya. At saka, in finality, sinabi nga, he should be suspended from public office at dapat sampahan ng kaso ng graft. Kaso nakakagulat, kakashock. 2016, natulan siya na matanggal sa serbisyo, pero ang Senado, pinagtanggol pa siya. Diba? Hindi siya tinanggal. Tapos, malalaman natin, ngayon lang, just a few days ago, a week ago, na tinismis yung kaso sa kanya. 3 years after, na nalabas na yung talaga si Martires. Martires, bakit? Joel, bakit? Ha? Nagkuntsabahan ba kayo? Ginagago niyo ba kami? A highly publicized issue or case, suddenly nag-desisyon ng dismissal, hindi ipinaalam sa taong bayan, at hindi matandaan. Nung nag-dismiss na si Martires, kung bakit di na-publicize. Ang palusot niya, hindi naman lahat ng kaso na-publicize eh. Kahit sa Supreme Court, ganun. Totoo, hindi naman lahat. Pero, nalalagay po yan sa record. Meron ho parang logbook yan. Diba? Na kung saan lahat ng mga kaso, ng mga iba-ibang kaso nakasampas din sa mga opisina nila, nakikita na check ng mga reporter. Ang tanong, bakit hindi nakikita ng mga reporter sa tinitignan nila yun? Diba? Sinadya na tinago. Bakit? Kung tama ang desisyon, tama ang gawa, bakit itatago? Diba? Why? At bakit more than the prescribed time, allocated time, required time, nung inilabas yung desisyon? Tsaka kung ako kinasuhan ako, lalo na't ganyan na plunder, graft pagnanakaw. At sinabing dismiss yung kaso. Di ba yung pagmamalaki kayo? Sasabihin ko yun sa mga tao.
Hindi Pag may nag-akusa sa akin at may naglabas ng issue tungkol doon, babanat ako kagad, mag-press, release ako kagad na, hindi, no, na-dismiss yung kaso niya. But Joel never did that. All these years, never did that. Ngayon pa lang, kahit na doon sa kanilang anniversary 2 weeks ago, ng simbahan nila, he did not mention it. Why? Kasi, inaakusahan ka ng pagnanakaw eh. Dapat yung issue na yan, inilabas mo para meron pang kontra na, hindi totoo malinis talaga ako eh. Magkakaroon ng doubt din ng mga tao tungkol doon sa pagnanakaw ngayon na sinasabit ka dito sa flood control projects na issue. Kaso hindi. Palagi na lang nagdadrama ka, nagsiscript ka na hindi, garo, chubanis. Para kang Pharisees, madada. Pero ang sabi ni Jesus, the Pharisees and the Sadducees are hypocrites. Madaling magsalita, pero ang patunayan ang salita, lalo na sa gawa. Yan ang hindi nyo kayang gawin, mga tiwaling politiko. Ang daming issue sa kanya ngayon di ba? Yung pagkakaroon pa ng mistress. Sinagot niya na ba yun? Pastor ka, politiko ka, bawal. Sa batas ng Diyos, sa batas ng tao, lalo na sa politiko. Bawal. Paalala lang po mga kaibigan, immorality is against the law. And sa mga politiko na nagbabandera ng kanilang mga kabit, mali po yun. Dapat tinatanggal sila sa pwesto. At yung mga kabit na nilalaglag pa ang pagiging kabit nila dahil talaga pinapakita nila na sila binubuhay na itong mga politikong may asawa, come on, wala na kayo talagang kahihiyan. Kasi pinayagan natin mga kaibigan. Pinayagan natin. Dahil nagbulag-bulagan tayo, hinayaan natin nung kay Erap, nung kay Ramos, na kay Chavit Singson. Sa lahat na itong mga politikong to, puro pagpapatang. Bakit? Kasi yung mga misis, hinayaan din. Pero nasa batas po natin yan, bawal. Kaya nga sa ibang bansa din, di ba? Bawal din. Na kapag sila nasasangkot sa mga ganyan immorality, nagre-resign. Kasi may delikadesa yung mga politiko doon. Dito sa Pilipinas po, walang delikadesa ang ating mga politiko. Lalo na ang mga tiwali at immoral. Nakakahiya. Joel, if I were you, better tell the truth or face the consequences of your actions. Shame on you. Oo, lagi mong sinasabi, di ba? Lagi mong sinasabi, wala akong kinalaman din sa mga flood control projects na yan. Against na ako dyan. Oo, pero ang tanong, totoo ba yung 150 million na natanggap mong SOP? Hindi ka nga pabor sa flood control projects. Pero pabor ka sa SOP. Diyan ang sagutin mo, totoo ba? At ilabas mo si Ping para yung totoo lang, malaman natin ano ba ito yung tumanggap ka nga ba ng SOP in behalf of Joel Villanueva? Hindi nyo sinasagot kasi talaga yung tanong yung issue. At maglabas kayo ng resibo, hindi puro dada. Kasi sawa na kami sa mga dada na ganyan. Kasi kayo mga politiko, lagi kayo nangangako pero wala kayong ginagawa. Laging pako ang inyong pangako. Resibo, hindi salita ang kailangan. Prove your innocence if you're really innocent.